Ang tanong na ikaw ba ay guilty o not guilty ay isang hamon ng konsensya at pananagutan sa harap ng Diyos. Ayon sa Biblia, lahat ng tao ay guilty sa harap ng Diyos dahil sa kasalanan, gaya ng sinasabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ang pamantayan ay ang kautusan ng Diyos, tayong lahat ay bagsak. Ngunit may pag-asa dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Romans 3:24 ay sinasabing, at sila ay pinawalang sala ng walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pagtupos na nasa kay Kristo Jesus. Dito makikita ang tinatawag na forensic justification, isang legal na deklarasyon na pagiging not guilty, hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil kay Kristo. Sa Romans chapter 5 verse 1, ipinaliwanag na tayo ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating sariling katuwiran. Ang katuwiran ni Kristo ay binilang sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya tayo ay tinuturing na not guilty sa harap ng Diyos. Sa huli, ang Diyos ng hukom, ngunit siya rin ang tagapagligtas, gaya na sinasabi sa Isaiah 3:22, sapagkat ang Panginoon ay ang ating hukom, ang Panginoon ay ang ating tagapagbigay ng batas. Ang Panginoon ay ating hari, siya ang magliligtas sa atin sa harap ng Diyos. Tayo ay guilty dahil sa kasalanan, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay pinawalang sala, isang legal at espiritual na mapagpapawalang sala na nagbibigay ng kapayapaan at bagong buhay. Ang Romans chapter 5 verse 1 ay nagsasabi na tayo ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Kaya meron tayong kapayapaan sa Diyos. Pinapakita nito na ang kaligtasan na hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pananampalataya. At ang resulta nito ay pagkakasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pahalagahan mo ang iyong kalayaan kay Kristo. Ito ay paalala na ang kalayaan na ibinigay ni Kristo mula sa kasalanan, kahatulan at kautosang hindi natin kayang tuparin ay isang mahalagang kayamanang dapat pangalagaan, ipamuhay at ipagpasalamat araw-araw. Pahalagahan mo ang iyong pagiging pinawalang sala kay Kristo. Ito ay paalala na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, tayo ay itinuring na matuwid sa harap ng Diyos at ang katayuang ito ay hindi natin kinita, kundi ibinigay sa atin sa biyaya, kaya't dapat itong ingatan, ipamuhay at pasalamatan ng may kababaang loob at pananampalataya. Excuse me. Pahalagahan mo ang siyang nagpapawalang sala sa iyo. Si Kristo ang nagbayad ng kabuuang halaga ng ating kasalanan. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay tinuturing na matuwid sa harap ng Diyos. Kaya't nararapat lamang na siya ay mahalin, sambahin at ituring pinakamahalaga sa ating buhay.